Ngayon, bago na ang Pangulo ng Amerika, si President Trump. He is really dying hard na makakuha ng photograph na magkasama silang dalawa in one setting kasi gusto niyang gamitin yan to prove na I'm supported by the American president. That's how desperate he is. Itong mag-asawang ito, desperado to. Ay pupunta si Donald Trump at gusto niyang gusto nga niya magpa-picture doon, gusto nga niyang makikita nga nag-usap silang dalawa. Malamang naghanap ng opportunity for bilateral discussion or bilateral meeting on the sidelines of the burial of the Pope. Sa pagkakilala ko nitong mag-asawang dalawa, kahit patay na Santo Papa, gagamitin nila yan para sa sarili nilang interest. Dati pa sinabi ko na si Lisa Marcos ay pumunta sa Amerika at nag-attend doon sa event ni Lara Trump. Ito yung daughter-in-law ni President Donald Trump doon sa Florida. Wala naman siyang alam about underwriting and insurance. Ewan ko kung anong pinagtuturo niya dyan sa Northern Luzon na eskwela sa Baguio ba yan? I don't know kung anong pinagtuturo niya. Pero alam kong walang alam si Lisa Marcos about insurance and underwriting. Pero pumunta siya doon dahil ini-stock niya ang mga Trumps. Dahil gusto nga nilang magkaroon ng meeting si Marcos at si Donald Trump purely for domestic audience dito sa Pilipinas. Gusto nilang gusto nilang may video, gusto nilang may larawan na nag-meet yung dalawa. Si Marcos Jr., that cheater, election cheater, at si Donald Trump na biktima ng election cheating. So, gusto nilang ipakita yon because alam mo naman, ipapakita nila yun sa taong bayan na suportado siya ng American president. Kasi dati, nangyayari yun sa kay Biden. Siyempre, si Lisa Marcos trabaho doon. And I'm privy to that. Nung pinagawa nga niya ako ng executive summary para siraan si Leni Robredo. Kasi makikipag-meeting sa mga opisyal ni Biden para daw nga unahan niya si Leni Robredo. Now, this time, nung nakita ko yung balita, actually, yung balita na yan na pupunta si Marcos at mag-attend sa burial ni Pope Francis, it happened after binalita na si President Donald Trump is going to attend the burial. So, nauna muna yung balita na mag-a-attend si President Donald Trump. Eh, syempre, nung nalaman ni Marcos na mag-a-attend nga pala daw si President Donald Trump, biglang nag-attend din ang dalawang hungang. Alam nyo, mga kababayan, I could not recall a Philippine president flying all the way to Rome to attend the burial of a pope. Nung namatay si Pope John Paul II, dalawang beses yung pumunta dito sa Pilipinas, di ba? Natandaan ko, 1981 yata yung una. Bago-bago pa lang siya nung naging Santo Papa, 1978 yata siya naging Santo Papa. Na 1981, batang-bata pa ako, grade 1 pa lang ako noon eh. Sa Cebu, pumunta yun sa Cebu eh. And then, back in 1995 pa yon yung World Youth Day. Pero hindi naman pumunta si GMA. Hindi naman pumunta doon. Eh, syempre, meron naman tayong ambassador to the Vatican that can ably represent the country. Bakit kailangan pang gumastos? Correct. Gumastos ng pera ng bayan. Paglustay ng pera ng bayan. Okay. Nung namatay si Pope Benedict Emeritus, Pope Emeritus nung 2023 ba yun? 2023. Okay. That was 2023. December yun. Hindi naman lumipad si Marcos doon. Siya na ang Pangulo at that time eh. Hindi siya lumipad dahil syempre nakapapicture na siya kay Biden. Si Biden pa ang presidente noon. Nakapapicture na siya eh. Nagamit na niya si Biden. Ngayon, bago na ang Pangulo ng Amerika, si President Trump. He is really dying hard na makakuha ng photograph na magkasama silang dalawa in one setting kasi gusto niyang gamitin yan to prove na I'm supported by the American president. That's how desperate he is. Itong mag-asawang ito, desperado to. Imagine, nung namatay si Pope Benedict, hindi naman siya pumunta doon. Bakit biglang pumunta siya ngayon sa kay Pope Francis? Kunyari, sinabi niya, he is the best Pope in his lifetime. Meron siyang declaration na gano'n eh. He's the best Pope in his lifetime. Ngayon lang naging best Pope, pumunta si Donald Trump.
ay pupunta si Donald Trump at gusto nga niya magpa-picture doon, gusto nga niyang makikita na nag-usap silang dalawa. Malamang naghanap ng opportunity for bilateral discussion or bilateral meeting on the sidelines of the Burial of the Pope. Kasi, niya his take advantage na nandun na si Donald Trump. So, malapit na siya doon. So, kaya itong dalawang mag-asawa na to, Ate Claire, yes, go ahead. Yes, gusto ko lang itama ka, no, brother. Attorney Glenn, Pangulo na si Bangag nung namatay si Pope Benedict, December 31, 2022. At hindi naman siya nag-abala na pumunta doon. At 'di ba kapag ganitong klasing pangyayari, may mga diplomatic protocols 'yan at may invitation dapat at yung isang leader. No, I don't think the Vatican invite them. Parang walang invitation yan eh. Hindi nag-i-invite yan eh. I've never heard na nagpapadala yung Vatican ng invitation sa burial. Okay. Normally, ang pumupunta dyan, kusang loob mo yan kung gusto mong pumunta. Because, di ba? Especially in the case of Francis, because, di ba, ano bang theme ng papacy ni Francis? Simplicity. Di ba? You mean, di ba? Di ba? Parang kakalaman ng kababayan. Di ba? Parang kakalaman natin ng kababayan. Ang kabaong ng Santo Papa ay 3. Di ba? Wood, tapos lid, tapos cypress na coffin. 3 yan eh. 3 yan yung kabaong nila. Pero itong sa kanya, in keeping with his wishes, gusto niya isa lang. Ito yung cypress tree. Cypress na wooden cypress na instead wala siyang lid na coffin. Wala siyang isa pang 3 yan eh. 3 yan ang kung makikita mo yun sa kay Pope Benedict saka kay Pope John Paul II, malaki yung kabaong nila kasi 3 yan, one on top there. So yung kay Francis hindi siya makapal kasi isa lang ang gusto niya. In keeping with his desire na simple, humble. So kung simple and humble ang tema, simplicity and humility ang tema ng papacy ni Francis, I would not expect them to send out invitation to world leaders because it is not consistent with his papacy. Yung theme ng kanyang papacy. So malamang walang invitation yan. Si Marcos ang kusang nag-raise ng hand, pupunta ako dyan. Pupunta ako dyan dahil pupunta si Trump. Kaya mga kababayan. Para makapag-photo op, Yan ang nakikita natin. Yan ang nakikita natin talaga eh. Ate Claire, I will not, mga kababayan, magpostahan tayo. Magpapalabas yan ng photograph na magkasama silang dalawa o malapit sila together. Or malapit sila o nag-meeting sila o nag-usap sila. Even a short while, even if high-hilo lang. Gagamitin yan ng mag-asampangan for their own selfish agenda. Baka uutosan ni Satanas. Bonget. Sige. Itutulak niya. Sige, magdikit-dikit ka doon para picturean ka ni para mayroon tayong post. Kaya nga, kasama siya, buti nakawala sa kanyang detention. Di ba? Buti nakawala sa kanyang detention. Oo. Pero, malamang totoo yung sinasabi mo na ipopost niya si Bongbong na punta ka na doon, magpapicture ka na. Kaya kasama siya doon. Kasi siya yung director. Kaya mga kababayan natin, highlight natin yan. Marcos is talking Trump again this time. Para mahiya. Para mahiya siya. Talaga yun ang purpose niyan. Di ba meron akong information na inilabas. At yun nga, napag-usapan natin in the past na yun nga si Lisa Tanas ay ginagapang talaga ang meeting with Trump. Kaso lang, unsuccessful siya nung pumunta siya dito at minalas pa siya, nasangkot pa dito nga sa pagkamatay ng kanilang entourage. Oo, yun yung stalking incident niya kay Lara Trump na hindi na siya nakauwi. Hindi siya nakauwi at ngayon, nakabalik na siya, but that was March pa, no? Actually may update tayo niyan, pero sa ibang ibang pagkakataon na lang kasi ngayon ay ang focus natin kung paano natin ma-educate or mabigyan ng
alarma ang ating mga kababayan dito nga sa grabing mga problema dito sa online voting, brother. So, malinaw sa atin at nakikita natin itong dramatization 101 ni ng mag-asawang salot sa lipunan ay kumuha ng picture. Abangan natin yan. Ayan, pinangunahan na namin kayo Pinangunahan na namin kayo sa abangan nyo ang photo op. Unahan natin, magpapakita niya ng picture na magkasama si Donald Trump at si Marcos. Because to them, that is victory for them. Imagine, mga stalker tong mga walang hiyang ito. Alam mo, matutulungan tayo ng ating mga kababayan, no? Mga kababayan natin na nandiyan, okay? Sa Italia, sa Roma, dapat mabilis ang mga camera ninyo. I-capture nyo itong mag-asawang bangag kung magkaroon kayo ng pagkakataon, ano? Bawat acting ni Lisa Tanas, dapat click ng click yung camera. Just in case. Baka si Donald Trump, ha? Yeah. Pagkakabuli nila para magkapapicture. Alam mo naman, walang dalawang mag-asawang to eh. Oo, dapat yung video nyo, camera nyo, dapat ready talaga. Anyway, Attorney Glenn, napanood ko yung video mo, yung sabi ko nga, talaga namang educational, pasabog, always naman pasabog sa mga naging dayaan sa mga nakaraang halalan mula 2010, 2013, 2016, 2022, and now, 2025. Pinakita mo doon yung mga dagdag bawas, kung paano mag-transmit ng mga boto bago pa man magsimula ang halalan. Sobrang marami actually, no? So, marami mga kababayan natin ang na-educate natin even before pa and now mas marami pa. So ngayon, Attorney Glenn, itong 2025 na nakikita natin at talaga namang meron ng mga dayaang nangyayari sa online voting. So, pinaliwanag mo doon yung tungkol sa resolution, is it COMELEC resolution ba or guidelines ng 2024 na parang walang, kumbaga, yung tungkol sa digital signature na okay lang na walang digital signature. So, pwede mo ba i-educate muli ang ating mga kababayan patungkol doon as one of the possible na dayaan na gagawin nila o pandaraya nitong 2025? Ate Claire, mga kababayan, bago ko po sagutin yan, let me lay the basis muna kung bakit ko sinasabi na yung dayaan ay tiyak na mangyayari as sure as the sun rises in the morning and as sure as the sun sets in the evening every single day. So, yung dayaan, yung dadayain yung halalan natin ngayon, 2025, sigurado ako dyan. Tiyak na tiyak ako dyan. As sure as the sun rises tomorrow in the morning and the sun sets tonight in the evening in the Philippines and elsewhere in the world. Hindi ka ba, Attorney Glenn, baka tulad ni Attorney Respicio, sorry to cut you off, hindi ka ba nasisindak, alam ko, no, kailangan ko lang talaga tanungin, hindi ka ba nasisindak na kakasuhan ka or ikaw ay disbar once again, ng COMELEC at ng Bangag Administration dahil itong expose mo na sinasabi mo talaga na sigurado ka na dadayain ang 2025 based on sa mga basis na inilatag mo? Ito mga kababayan, sagot ko, tinatawanan ko ang COMELEC at hinahamon ko nga talaga si George Garcia, bring it on. Sige, harapin kita. Saan mo man gusto. Gusto mo ng disbarment sa Supreme Court? Gusto mo ng, ato tayo sa PRC, sa aking lisensya bilang accountant. Or dito tayo sa korte, DOJ. Sige, haharapin ko kayo. Pero ito, Ate Claire, mga kababayan, dito, good that you mentioned that. Nung naglabas si Attorney Respicio ng kanyang video na sinabi niya na kapag nakakonekta ang makina sa internet, pwedeng dayain, pwedeng pasukin yung makina. Technically, that's correct. Pero kulang nga yung sinabi niya. Kailangan alam ng hacker kung ano yung IP address at password ng makina. So, alam mo, kung itong cellphone is connected to the internet, it's like ito yung makina, connected to the internet. Pwede mong pasukin to. Pero kung may password, mahihirapan ka.
So you need to know, of course, tatlo ang kailangan mo. Connected to the internet. Pangalawa, alam mo kung anong IP address nito. At pangatlo, alam mo ang password ko. So, ang hacker, hindi pwedeng outsider. Kasi hindi niya alam kung ano yung password at ano yung IP address. Mangyayari lamang na mapasok mo yung makina if it's connected to the internet plus you know kung ano yung IP address at ano yung password. Sino ang pwedeng magbigay ng IP address at password? Di si Comelec lamang. Ibig sabihin mga kababayan, the hacker is an insider o kakunsaba ni Comelec at ng election provider. Hindi mo pwedeng dayain, hindi mo pwedeng pasukin yung makina kung hindi ibibigay ni Comelec at election provider, in this case Miro, yung IP address at yung password. Pag meron kang IP address at meron kang password, mapapasok mo to, and that's exactly what happened dun sa mga ebidensyang pinakita ko sa video. Transmission anomaly number 1. Naligpit na yung makina, 2 hours and 44 minutes later, wala nang makina, patay na yung cellphone, may pumasok na resulta doon sa munisipyo, sa laptop nila. Okay. Yung pangalawang transmission anomaly, 4 na presinto, 2 beses nagpadala ng resulta. Yung pangalawa, patay yung mga makina. Yung 4 na makina na yun, patay na. Pero, niligpit na nga. Bakit may pangalawang resulta? At hindi natin malaman kung alin dito sa dalawa ang totoo dahil walang digital signature at pinakita ko yan. Okay. Yes. Yung pangatlong transmission anomaly, natanggap ng munisipyo ang resulta, hindi pa nagpadala ng resulta ang makina. Ay ibig sabihin may nagmamaniobra ng mga election results. Bakit pwede nangyari? Dahil walang digital signature. Bakit tinanggal ni Comelec? Pinakita ko sa inyo. Paano tinanggal ni Comelec yung digital signature? Bakit? Kasi kung may 3 digital signature, kailangan mong konsabuhin ang 3 BEI bawat presinto. Madugo yon. Imposibleng gawin yon. So ang sinabi ni Comelec, pag nagtanong ang makina, gusto mo bang applyan ng digital signature ang transmission file? Pindutin mo ang hindi. Mamimilit ang makina. Sigurado ka bang ayaw mong applyan ng digital signature ang resulta? Pindutin mo ang oo. O yan. Now, ang Comelec mismo ang nagpatanggal ng digital signature, mga kababayan, dahil mahirap konsabuhin ang 3 BEI bawat presinto sa buong bansa. 300,000 tao yan. Kasi may 100,000 precincts, 3 BEI bawat presinto, 300,000 BEI. Imposibleng makonsabo mo yan. So ang ginawa ni Comelec, tanggalin mo yung digital signature, IP address na lang at password namin ang kailangan mo. Pasukin mo, baguhin mo ang resulta, quits na tayo. Panalo na tayo. So that's exactly what happened. So ito ngayon. Yung decision ba yun, Attorney Glenn, ng pagbigay ng rules or guidelines ng Comelec, hindi ba labag sa batas yun? Labag sa batas. Pinakita ko nga Section 19 of Republic Act 9316. Dalawa ang requirement ng resulta. Dapat electronically transmitted and digitally signed to become the official election results to form the basis for the proclamation of candidates. So, malinaw yan. Actually, comprehensive yung video na ginawa ko. I've never done this before. Sa mga nakakilala sa akin, Ate Clay, matagal na tayo magkasama. Nagsimula ako nito 2010. Ngayon lang, after 14 years, ko ginawa ang video na to. And I will explain to you kung bakit ko ginawa to. So, ngayon. By the way, ayan po yung yan yung YouTube channel ni Attorney Glenn Chong. Right now, merong 1.6 yung subscribers dahil nga ginorgor yung kanyang Facebook page. Actually, kaya nag-create siya ng kanyang YouTube channel. Ayan, magiging active si Attorney Glenn dyan sa community, sa pagpo-post. Abangan nyo lang. So, I hope you can subscribe. Ayan po. Pag sinerch nyo, ilagay nyo Attorney Glenn Chong, Warrior of Heavens. Heavens Warrior. Heavens Warrior. Okay, Glenn Chong, Heavens Warrior. Kasi ang sabi ng mga bangag, evil forces dahil tayo ni Duterte. Hindi naman tayo evil forces. Hindi naman tayo evil forces.
We are the side of the truth. We are the side of God. So kaya ginawa ko ng Heaven's Warrior. Alam niyo mga Heaven's kababayan. Warrior. Oh, ito lang na. Dagdagan ko lang. Itong mga kasama ko at ako, alam kong maka-Diyos kami. Hindi kami evil forces ni Duterte. Yun ang sinabi doon sa leaked document, di ba? May document babas. Oplan Horus. Oplan Horus. Horus is an Egyptian god. So, imagine ha, yung Oplan nila gumagamit ng pagan idol o Egyptian god. So, sila ang evil forces, pero tayo ang tinawag nilang binansagan tayong evil forces. Pero mga kababayan, mind you, nung opening ng video, sinabi ko sa inyo, hiningi ko sa Diyos ang buhay ng tatay ko who was dying at that time. At binigay ng Diyos sa akin yon. And I am eternal grateful to my God. I asked for life. Yung pangalawa, nung hinabol ako, may picture doon ng chairman na may rest in peace, yun. Tingnan nyo lang sa... Yes. Hinabol ako niya. July 12, birthday ko yun. Lumabas siya. Yeah. Hinabol niya ako kasi gusto niya ko ipakulong. Hiningi ko sa Diyos, palimutin mo nang huminga itong matandang hukluban na to. 13 days later, krinimate na po siya. Kalimutan niya. Kalimutan niya huminga. I asked for death. God gave it to me. For him. So, sino ba nagbibigay noon? Kundi ang Diyos na pinaniniwalaan ko. Kaya tayo, lahat ng mga kasama ko rito, tayo mga kababayan, we are on the side of God. Hindi tayo yung evil forces. Si Bleeding Mouth at yung hukluban niyang asawa, yun ang mga evil forces. Correct. Isa ginagawa niya sa bayan. Talaga na may makalimot sa inyong huminga, ewan ko lang, maniwala ka na sa akin. Malay mo, hindi na makabalik. Hindi. Sumama na kay Pope. Yung Bleeding Mouth. Yung si Bleeding Mouth. So yeah, anyway, yes. Going back, okay. Alam nyo, yung kay Attorney Reese Picho, kinagat ng media. Pag-usapan natin ito lahat, itong mga circumstances ito, kinagat ng media. Kita ko, may GMA, may Inquirer na report about Attorney Reese Picho. Yes. Pinayagan nila na lumabas yun. Pinayagan nilang ilabas yun. Kasi gagawin siyang example. Kaya kinasuhan, pinatanggalan ng lisensya bilang CPA and lawyer, and then pinadisqualify as a candidate. Gusto nilang i-highlight si Attorney Respicio na ito yung mangyayari sa inyo kapag magsasalita kayo tungkol sa dayaan. Yes. Hinayaan nilang lumabas sa media tapos kinasuhan nila, they clamped on him. So, to set a clear example. However, mga kababayan, iba yung treatment nila sa akin. Yeah. Hindi nila ako kayang kasuhan, hindi nila ako kayang ipadisbar, hindi nila ako kayang patuloy lisensya as CPA dahil may ebidensya akong hawak, and that's exactly what I showed to you. Ang difference namin ni Atty. Respicio, yung sa kanya is opinion. Opinion niya yon as an auditor. Diba? Kasi nagsisystems audit siya. Yes. So, opinion yun. Wala siyang hawak na papeles. Unlike me, factual yung sinasabi ko. Hindi mo pwedeng sabing fake news because it is backed by solid evidence. Certified true copy yung pinapakita ko. They are acceptable as evidence under the rules of court. So kaya, iba yung treatment nila sa akin kaysa kay Atty. Respicio. Yung sa kanya, binulatlat nila, pinakita nila, nireport nila para ipakita ito yung mangyayari sa inyo. But in my case, iba. Ito ang ginawa. On March 17, tinanggal ako sa Facebook. Yung pinaghirapan kong account and all my followers, there are 300,000 of them. I am very grateful to them kasi they have been very active. Mga organic yun eh. Pinaghirapan ko yun natigli. Mula 2010, ng congressman pa ako all the way until now, 14 years. It never happened to me. Not under Noynoy Aquino, not under President Rodrigo Duterte, but under Bangag Marcos Jr. nangyari ito. Okay. 3 months before the election, I was suspended until 3 months after the elections. Anong ibig sabihin nun? Hindi ako pwedeng magsalita. They got me. They got me through Facebook. Tinanggal ako. So, ito na. Yeah.
natandaan ko, sumulat ako kay George Garcia ng January 24 and sinerve January 25. Wala pa yung TRICOM hearing. Wala pa yun. January 24 ang date, January 25 ang sulat ko kay George Garcia. Sinabi ko, gusto naming auditin. I-audit namin yung QR code sa resibo. And nataranta si George Garcia dyan. So nung February 4, lumabas na yung pangalan ko kasama doon sa mga fake news. TRICOM hearing. As fake news purveyor, okay? Ito yung una, fake news purveyor. So kasama na ako doon sa pinapalabas na kasama ako doon sa TRICOM hearing, okay? Pero in fairness, wala ako natatanggap na invitation. Yes. Pero pinapalabas sa media na meron akong subpoena. So nung nakita ko na, actually ang nauna noon, Philippine Star. 3 upuan, may nameplate ko, Glenn Chong, tapos si SAS, and then si Cathy Binag. 3 upuan, pinicturan, at yun ang pinalabas sa news. Ang ibig sabihin mga kabayan, takot si Glenn Chong magpakita sa... Oo. Subtle. Subtle yung tira sa akin. First, binad as fake news. Binad ako as fake news, purveyor. Tapos pinakita, meron akong subpoena, hindi ako lumalabas. Hindi ako nagpapakita, hindi ako nag-a-attend. Tapos, ito, 3 upuan, may nameplate ko, mind you, ang nameplate ko, wrong spelling ang pangalan ko. Ang nakalagay, Mr. Glenn, na isang N, Chong. So, yun ang pinakita. So, pag ang pinapakita, takot si Glenn Chong magpakita sa TRICOM. Right. So, in fairness, wala naman talaga akong natatanggap na invitation from the TRICOM. Ako din, the same thing with me, nasa dyaryo, pero walang, nung consistent na nilang pinapalabas na may subpoena ako, pumunta na ako doon. And then when I sat down, ito Ate Claire, mga kababayan, para malaman ninyo, and I'm not accusing the TRICOM have anything. Ito trabaho talaga to ni George. Linawin natin to. I am not accusing the TRICOM thing to do with this. Trabaho to nila George Garcia. Kilala ko yung hayop na yan eh. So, hayop talaga. So, nung umupo ako doon, sinerve yung subpoena sa ibang mga kasama ko. May written subpoena, pinapirma sa mga kasama ko. Walang pinapirma sa akin subpoena. That's when I know, wala pala akong subpoena. And wala din akong invitation. Kung baga umupo lang ako doon, na wala akong invitation. Sino nag-feed? Ang question, sino nag-feed sa media? Sa Philippine Star, na, you know? Yun yung George Garcia, ang utak niyan. Subtle yung kanyang paraan to destroy me. Hindi ang TRICOM. You know what? Ito pa. Nung nilagay yung nameplate ko, okay, klaruhin natin na, walang subpoena sinerve sa akin, walang invitation. So, in effect, I invited myself. So, myself. Pero pinapalabas ng acquirer, Rappler, may subpoena ako. Fake so, nung nilagay nung nameplate ko, kompleto, Attorney Glenn Chong. So, alam ko na yung picture ng Philippine Star, hindi yun galing sa TRICOM. Hindi yun galing sa secretariat ng TRICOM. To be fair to them, hindi yun galing sa kanila kasi tama yung nilagay sa akin eh. Attorney Glenn Chong, double N. Nag-photoshoot sila. Nag-photoshoot. Nag-photoshoot sila sa TRICOM. At dapat imbestigahan yung ng TRICOM. Yes. Alam mo, pag inimbita nila ako, I will take this up. I will take this up doon sa TRICOM to bring it to the attention of the honorable members of the committee na ito yung ginawa nila. Naglagay ng nameplate na wrong spelling, Mr. Glenn Chong, empty seat, at pinakita sa news. When in fact, hindi naman. Pag upo mo, that's the only time they will place your nameplate in front of you. And correct yung pangalan ko, including my designation. That's when I know hindi yan galing sa secretariat. So, ito yung mga paraan nila to destroy me. Then doon ko na nalaman, Ate Claire, ito pa. Kung natanda mo yung kalbo doon na mukhang si Simpson na walang buhok. Si Frankel, Dr. Frankel, yung head of policy ng Meta dito sa South. Meta. Yes. I remember, Kung natatandaan ninyo mga kabay, paulit-ulit siyang sinabi, inawardan kami ng COMELEC. Ha?
Doon ko na na-pick up yun. Aba, hindi mo pwedeng suhulan itong mga hunghang na to. Ang ginawa, awardan mo para sa gusto natin. You see yung subtle na pamaraan. Kay George Garcia yan. So, i-award mo para sumunod sa'yo. So, kaya alam ko na, itong unggoy na tong Francol na to, ito yung nagtanggal sa akin. Kasi nga, inawardan nga siya ng COMELEC. Oo. And then, di pa paulit-ulit siya about maintaining the election integrity. Hindi naman niya alam na mandaraya pala yung kakibat nila, yung kakunsabo nila. So, doon ko nalaman yun. So, that's when I decided I will make a video. Kung gusto ninyo akong patahimikin, I will not go down and I will not be silent. Gagawin ko to. And you know, mga kababayan, para lang sa inyong kaalaman, ang tumulong sa akin dyan is a former madre, a former nun, who is now a believing Christian. So, siya, over the Holy Week, ginawa niya yun. And, sir, maraming salamat. I am very grateful. Hindi nga kami evil forces, mga kababayan, kasi yung katulong ko pa nga, ang katulong kaakibat ko dyan sa video na yun, madre. Alagad ng Diyos, Oo, alagad ng Diyos. So, hindi pwedeng mga evil forces kami. We are the forces of heaven on earth. Yep. So, brother, ito yung alaman ng mga kababayan natin. So, alam ko na, Ate Claire, mga kababayan, na dadayain talaga yung eleksyon natin. Which is sad dahil ilang years na tayo na nakikipaglaban dito nga sa mga mandaraya, sa COMELEC at yung Smartmatic, nagbigay ka na ng affidavit mo, deadma sila, di ba? Dahil yun ay kung hindi yun totoo, pwede ka nang kasuhan ni Lisa Tanas doon ng Marcos administration. Pero nga, wala silang ginagawang aksyon kasi natatakot sila na ilalatag mo, ipapresent mo yung ebidensya sa korte. It's the same thing na paghahamon ko kay Marcos Jr. dito sa California na kasuhan ako ng defamatory patungkol sa Polvoron video para mailatag ko rin ang authentication. So may common denominator, brother. Pero itong pag-aalala ngayon ng ating mga mamamayang Pilipino sa mga OFW sa buong mundo, yung online voting nga na nakikita nila, educate pa natin sila na iba ang lumalabas doon sa botong in-enter nila online. So, ano muli ang ating pwedeng ipaalala sa ating mga kababayan yung hindi pa nakaka-vote? Actually, ito yun. Idagdag ko pa lang ito. Isang one final item na gusto kong idagdag ba? Sagutin yan. Na nakalatag talaga yung dayaan nila. The Philippine government under Bangag Marcos, and I suppose it's the COMELEC, inimbita nila yung European Union Election Observation Mission. Election Observation Mission. So, inimbita nila, and in fact, nandito na sila sa Pilipinas. April 16, 72 katao? Ganito kadami? No, Ate Claire, that's 200. Yung iba niyan, 200. Short term, yung iba long term. Yung 72, long term yon. So, ibig sabihin, ilang araw sa Pinas. Long term. Meron ding short term. I think that's on the day of the elections. So, sinek ko yung website ng Election Observation Mission ng European Union. Totoo nga, they are here on invitation of the Philippine government. Malamang si COMELEC. Nag-imbita si observation missions. So sorry, ikakat kita. Itong gantong klaseng invitation, kaninong gastos to? Pera ng bayan? I'm not sure if may share ang inviting government. Kasi kung inimbita mo, obligado kang sumagot sa gastos. Kasi inimbita mo Kung sila talaga ang nagkukusang loob na pwede bang mag-observe kami ng eleksyon ninyo. Hindi naman sila. They have done that before. Ngayon lang siniimbita. Bakit? Kasi nag-anticipate na ang COMELEC na baka may maraming question sa resulta ng halalan. So ang sasabihin nila, stamp of approval meron from the EU Election Observation Mission. So anong mahuhuli na mga misyonaryo na to, ng mga magmimisyon na to, na wala naman silang alam kung anong
Anong hahanapin nila? Anong babantayan nila? Nag-demonstrate na ang COMELEC sa kanila. So, alam ko, nag-demonstrate na ang COMELEC sa kanila. So, one side lang ang nakikita nila. Pagdating sa eleksyon, ang ilalabas na report, vote buying, hindi lalabas yung transmission anomalies, hindi lalabas yung tinanggal pala yung QR code verification. So, alam nyo mga kababayan, prepare na nila to. Kaya nga, this is another indication na dadayain talaga yung eleksyon natin. Nag-prepare na sila ng stamp of approval ng EU. May mga comment, no, Attorney, may mga comment. Which is, sabi nga, hindi kaya ito ay mga possible na magiging kasabwat sa pandaraya. Kasi, tandaan natin, Attorney Glenn, nung May 9, nung 2022, nung araw ng eleksyon, nandoon tayo sa headquarters na kung saan merong mga Romanian na ipinakilala sa akin ni Lisa Marcos na nakialam. Bulgarian, na nakialam sa halala natin. At eto pa, meron nakarating sa atin na impormasyon na talagang tinrabaho ni Bangag at ni Lisa Tanas ang 2022 election para madagdagan ang boto niya sa maipantay doon sa boto ni Inday Sara. Ito, fresh ito na nabalitaan ko, na naikwento sa akin. I hope na lumabas itong litratong ito na ipinakita talaga sa akin na yung mga personalidad, nandoon si Tambaluslos, nandoon si Marcos Jr., at ang iba pang mga personalidad. I hope maging ready na yung ating informer about it, na according to him, talagang ang 2022 halalan o election ay dinaya ng Marcos Jr. Maliban pa doon, na-shock ako. Maliban doon sa nakita ko mismo ng dalawang mata ko, ando doon ka, meron pa palang ibang set ng mga foreigners. Like, I think, kung tama yung pagpaliwanag niya, is like they're from parang military forces ang ginamit nila noong 2022. I don't know if may idea ka about it. This is the first time I have heard, ito pa yung unang pagkakataon kong narinig na someone is authenticating my allegations independently. Yes. Mga kababayan, kung naririnig nyo na po ako, ilang beses ko na pong sinabi publicly dito sa mga platforms online and sa intablado na sinasabi ko, dinaya ni Marcos yung halalan natin noong 2022. Dinagdagan niya ang boto para pumantay, dumikit doon kay Inday Sara. And Inday Sara remains the only legitimately elected highest official of the land. Ito yung confirmation independent of what I said. Yes. Kung lalabas ebidensya na to, kung lalabas tong testigo na to, that will be the greatest vindication for me. Kasi ako yung naunang nagsasalita na walang nag-back up sa akin. But kung may nag-back up, magma-back up ngayon, may ebidensya, may magtitistigo, totoo nga lahat ng sinasabi ko. Hindi ako nag-iimbento ng istorya, mga kababayan. Kung nag-iimbento ako ng istorya, matagal na akong nakulong. The only reason touch me, of course, aside from the God I believe in, kasi kung basta, if you touch me, makakalimot kayo ng paghinga one night, soon. O yung isang commission chairman, 13 days lang ha, tandaan nyo. Mula nang hinabol niya ako, 13 days na lang ang buhay na natira niya. Nakalimut siya ng paghinga, abo na siya ngayon. Now, do it to me, maka one day lang, one night lang kayo. Hindi nila ito kayang gawin sa akin dahil alam nila may hawak ako mga ebidensya over 14 years. And kung tinanggap na yan ng Estados Unidos, Korte ng Amerika, paano na lang dito? O tinanggap yan ng itong ebidensya na to na pinakita ko sa inyo, yun pinabit ko sa District Court of Columbia. Dalawang beses. Dalawang beses kasi dalawa na to eh. Yung isa, One American News, the other one, yung sinabi kong federal court. At nag-settle ang Smartmatic, ha? Tandaan nyo yan, mga kababayan. Nag-drop yung kaso. So, kung tinanggap yan ng American courts under American law, matibay talaga yung ebidensya. In fact, Ate Claire, may nanonood na expert ng IT, yung kaibigan natin from Liverpool. Nanood siya doon. And then, sinabi sa akin, attorney, yung panghuli, that's the last nail in the coffin. Matindi talaga yung panghuli. Yung hindi nagtugma. Yung hindi nagtugma, yung revision report, yung sa revision report, yung balota,
at yung balota at yung election return hindi nagtugma. Di ba? Pinakita si Congressman Villaperte, sabi ng makina, 73 lang ang boto mo. Eh yung pala 391 ang balotang may boto para sa kanya. Binawasan siya ng 200 plus. Oh. At nanalo siya doon sa protest niya. Di ba sabi ko, Ate Claire, mga kababayan, isa lang to na pinakita ko. Meron pa akong 98 smoking guns. 99 na mga makina, mga kababayan. 99 yan. Lahat ng makina na yan, binawasan si Congressman Villapuerte. Alam nyo kung ilan ang binawas? 13,000 plus votes. 13,000 plus votes ang binawas ng 99 na makina na yan. And then, ang kalaban, dinagdagan ng 7,800 votes ng makina na yan. Kaya kung ibalik mo yung 13,000 ni Congressman Villapuerte at ibawas mo yung dinagdag kay Bordado, panalo si Congressman Villapuerte. Kaya nga, alam mo, Ate Claire, yung mga abogado ng One American News, mga kababayan, masayang-masaya sila dyan sa smoking gun na yan. Kasi ito daw yung maipapakita nating na-flip yung result. Na-flip yung result. Yan yung term nila. Flip yung result. Ito yung pinakamatibay. Kaya alam ko, alam nyo, certified true copy yun. At sa dulo ng pahina, di ba sinabi na, we certify that the data written in this report are true and correct. Ayan. Oh. Yeah. So, hindi nila ako kayang kasuhan dyan, masusunog sila. Malulusaw silang lahat. So Ate Claire. Kitang-kita naman na takot si Lisa Tanas at si Bangag. Nakasuhan ka. Dahil nagsimula ka sa pag-expose sa kanila, 2023, di ba, no, nag-release ka ng affidavit mo, pinadala mo sa Congress. Source date. Okay. So, anong petsa na? Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi dito, kung si Glenn Chong ay nagsisinungaling sa sitwasyon ngayon na panggigipit ng mga bangag, kahit walang kasalanan sa mga vloggers, di ba nakakuha na sana sila ng chance na gamitin against you kung ito ay mga gawa-gawa lamang. So, ipinakita na yan, Attorney Glenn, na patunayan na natin yan na takot ang gobyernong bangag, nakasuhan ka dahil takot sila na madrag mo sila o makaray mo sila sa korte. So now, Bayan, ito lang ang assurance ko kay Marcos. Do it and I will drag you to the lowest parts of hell. Ikaw itatapon ko doon, aalis ako at doon ako sa heaven. Kayong naman yung asawa mo, itatapon ko sa the lowest pits of hell reserved for you. Doon ako sa langit. Oh. Yeah, sila doon nababagay. So, now, alam ng mga kababayan talaga natin na dadayain o meron silang ganoon na nakikita na dahil ang dami na mga nag-expose. So, paano natin, which is nakakalungkot dahil ang nangyayari sa atin ngayon sa bayan natin, pagkikipit, pang-aapi, pangingidnap kay Pangulong Duterte. So, paano na lang ang laban ng mamamayang Pilipino para dito sa kanilang sagradong boto na isang beses lang nila ibinibigay every 3 years sa araw ng halalan. So, ano yung result, natin gagawin? Dito man tayo, paano dadayain? Paano dadayain? With respect to online voting or actually, kahit dito sa makina. Okay. Tulad na ng sinabi ko dun sa video, mga kababayan kung gusto nyong hanapin yung buong video, kasi I think yung mga vloggers, sinapchap din nila. Okay lang yun. Ayan, Attorney Glenn Chong, dyan nyo po panoorin. Ayan. Glenn Chong, Heaven's Warrior. Yun yung search nyo. Glenn Chong, Heaven's Warrior. Ayan po, ayan. Tulad ng sinabi ko dyan, make QR code na lumalabas sa resibo natin. Yung resibo, nakaprint doon yung pangalan ng binoto ninyo. Tapos yung QR code. Now, itong QR code does not contain the names of the candidates. Hindi ito pangalan ang nasa loob ng QR code, kundi codes. Code ng mga kandidato. Okay? Code ng mga kandidato. Kung gusto kong ipiprint ko yung pangalan ng mga kandidatong pinili nyo. Pero iba ang kandidatong nandoon sa QR code. Okay? So, pagpasok ng balota mo, lalabas yung resibo mo. May pangalan doon.
So kung ako mandadaya, etong pangalan na to, magtutugma to doon sa mga sinid mo. Pero dahil ang QR code sa baba is not correspondent to the names of the candidates na naka-imprinta dyan sa resibo, kundi codes, magre-refer pa siya sa isang lookup table or reference table. Doon sa reference table, babaguhin ko. For example, kung sa Attorney Vic Rodriguez ay number 56, ang code doon, babaguhin ko sa reference table. Ilalagay ko si Attorney Vic Rodriguez doon sa pinaka-least popular candidate. Tapos yung least popular candidate, ilalagay ko sa 56. So doon sa QR code, hindi mo alam na hindi na pala si Vic Rodriguez ang nandoon. O, hindi na si Vic Rodriguez ang nandoon kasi binago ko sa yung lookup table. Sino may hawak ng lookup table? Sino may hawak ng reference table? Hindi si Comelec at si Miro. O, that's one way to cheat the elections. O, kasi nga, ang laman ng QR code is not the name of the candidates, kundi code. So, pag pinabasa mo yan, code ang lumalabas. Pag pinabasa mo yan sa reader ng telepono mo, pag in-scan mo yan, code ang lalabas, hindi pangalan. Kailangan mo, yung telepono mo, naka-hook up doon sa lookup table ng Comelec o reference table para sabihin niya sino to. And then sila ang magbibigay, si Rodriguez yan. Pero kung babaguhin ko doon sa reference table, ang numbering ni Vic Rodriguez, mapupunta yung boto niya sa iba. At ang ibibigay sa kanya, yung pinakamababang boto. So that's one way to cheat the elections. So, nag-gets mo, Ate Claire? May question, nag-gets ko siya. Pero ang question ko, bakit walang feature na mabi-verify ng voters kung sino talaga ang kanyang binoto based on that? Good point. Good point. Yeah. Tulad na ng sinabi ko ulit sa video, mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapanood, hanapin nyo lang po Glenn Chong, Heaven's Warrior, and look at the video. It's 147 minutes. It's comprehensive. To answer, Ate Claire, under Resolution 11076, okay, ito yung unang resolution ng Comelec. Kasi po, nagpapalabas ng resolution ng Comelec. Ang tawag po din, General Instructions to the BEI or Electoral Boards. So, nandun lahat yung instruction kung anong gagawin. So, on October 30, 2024, malayo pang eleksyon ha, malayo pang eleksyon. October 30 pa to, 2024, last year pa to, nagpalabas sila ng Resolution 11076. Sa Annex B, ito yung operational procedure. So sa Section 2, kasi ang una is final testing and sealing, Section 1. Section 2, election day. Section 3, transmission. So, Section 1 and Section 2, nandun yung instruction. 11076 ito ha, October 30, 2024. Sabi ng Comelec, yung resibo, may QR code yan. Pwede mong i-verify doon sa camera na nasa baba ng makina. So, pag meron ka ng resibo, i-verify mo doon, ganun mo doon sa camera, mariread niya, and on the right side of the screen, lalabas yung contents ng QR code. QR code, so, yes. Ikukumpara mo yung printed names sa resibo at sa right side ng screen na siyang laman ng QR code. So, yun ang unang instruction ng Comelec. Yun ang unang instruction. Wala pang daya nun. 11076. Oo. So, okay, ulitin ko ha. Sabi ng Comelec, on final testing and sealing and on election day, sections 1 and sections 2, ilagay mo yung QR code doon sa camera, itapat mo, at lalabas yung contents ng QR code dito sa right side ng screen. So, pwede mong i-verify kung ang printed receipt is the same as yung nakalagay sa screen na siyang laman ng QR code. So, in that regard, okay yan. Okay yan. Yes. Kaso? However, mga kababayan, less than 3 months later, on January 21, 2025, nagpalabas ang Comelec ng panibagong resolution 11098, amending 11076. So, eto na, January 21, 2025 na. Malapit na ang eleksyon.
Nagpalabas na panibagong resolution ng COMELEC amending the previous resolution. Ito na ngayon ang 11-098. I discussed this in the video. Wala na yung verification kasi dadayain na tayo. Yun. Na yun. Wala na yun sa Annex B. Wala nang verification ng QR code kasi nga dadayain na tayo mga kababayan. Gugurgurin na yung boto natin lahat. So, siguro na alarma si George Garcia dahil ang date ng sulat ko ay January 24. So 21 nila binago. Nagkataon na January 24 ang date ng sulat ko kaya ginurgor na nila ako. Kasi alam na nilang alam na ni Glenn Chong yung ano natin, yung playbook yung na. Pandaraya, oo. Strategy natin. Alam na ni Glenn Chong kaya sinulatan na tayo 3 days later. So, as of today, walang verification. Kaya nga sabi ko doon sa video, binayaran natin yung feature na yan. Bakit nyo tinanggap? Again, mga kababayan, wala itong pinagkaiba noong 2010. Again, on December 29, 2009, December 29, 2009, wala pang eleksyon, 2010 ang eleksyon, nagpalabas ng resolution ng COMELEC. Ang sabi, yung iButton receptacle, yun yung digital signature ninyo, BEI. Ilagay nyo sa iButton receptacle para ma-digital signature yung resulta. However, on March 4, 2010, 2 months before the elections, nagpalabas ng panibagong resolution ng COMELEC. Gusto mo bang pirmahan ang digital signature ang resulta ng halalan? Pindutin mo ang hindi. Sigurado ka bang ayaw mong applyan ng digital signature ang halalan? Pindutin mo ang oo. Ayun. Wala itong pinagkaiba nung 2010 at ngayon. Exactly. Before meron, tapos tinanggal, ang resulta, daya. So, paano natin mapanagot itong mga to? I mean, yung Miro and the COMELEC. Magla-live na lang uli ako nito to discuss this extensively. Pero ito, sagutin ko na dito kasi tinanong na ni Ate Claire. Pero magla-live ako doon sa Facebook. Yes. Hindi na ako babalik sa Facebook. Hindi mo na ako babalik sa Facebook dahil sinulatan ko na. Ang Facebook dito sa Pilipinas at copy furnished yung Meta office in Singapore. Dinidemand ko na ibalik nyo sa akin yung account ko dahil that's a violation of my freedom of speech and deprivation of my right to deprivation of my property without due process. Kasi yung mga sinulat ko dyan, yung mga video ko dyan, yung mga memes ko dyan, akin yan. Personal property ko yan. You deprive me without due process. Kasi tinanggal nyo lang ako bigla eh. Under Article 32, pwede ko kayong kasuhan for damages, exemplary, including moral ones. So mabigat to. Kasi eleksyon ang issue. Kung hihingi ako ng $100 million, baka manalo ako. Gawin natin. Pag $1 million, $1 tayo bawat isa. Gawin natin na to ni Glenn. Kaya nga, Ate Claire, mga kababayan, hindi ako bumalik sa Facebook. Kasi, ang kinatatakutan ko, kung bumalik ako, sasabihin na, bumalik ka naman ni. O, di ba? Bumalik ka lang naman pala eh. Di, ayaw ko bumalik. Kaya nga sa YouTube na ako pumunta. And then maybe, I will go onto Instagram and, wag yung Meta. Wag yung Meta. Dito na lang sa X. Kay Elon Musk yan. X. So, mga kababayan, baka I will be in TikTok, on X, and YouTube. Ito na lang. Dati isa lang yung account kong ginagamit. Ngayon, gawin kong 3 para mas malawak yung reach. You see? Yes. I will resurrect them in 3 different platforms. Talo pa rin kayo, George Garcia. Anyway, ayokong bumalik nga kasi gusto kong kasuhan to after the elections kasi ngayon busy pa ako. Pero kakasuhan ko talaga to Facebook to teach them a lesson. Kasi yung issue, dito ko ipapasok yung issue ng dayaan. Diba? Kasi dinurgur nga nila ako dahil nga fake news daw ako. Ngayon, I now have the opportunity to prove na itong daya, totoo. Si Lisa Marcos Mandaraya, yan, ito yung totoo. Ito yung affidavit ko. It's better. They have given me an avenue to ibulat-lat tong lahat in a court of law. So anyway, ito mga kababayan, ang sagot ko doon. Anong gagawin natin? Please listen carefully. Lahat ng mga botante, tayong lahat ng botante, pag ano po natin, pagpunta po natin doon sa presinto, magdala na po tayo ng listahan ng iboboto natin. Para hindi na po tayo doon pa tayo mamimili. Kasi kung doon ka pa mamimili, wala kang ebidensya na yung
yung binoto mo ay hindi tugma doon sa resibo, di ba? So, ang suggestion ko, bago kayo pumunta sa presinto, magdala na kayo ng listahan ninyo. It works also to speed up the voting. Kasi, ang binoto ko, Vic Rodriguez, sige, number 56. Ang binoto ko si Jimmy Bundok. Number ano ba si Jimmy? Madali. Kaysa doon ka pa mag-fill in the blanks. Mag-divine ka pa doon kung sinong iboboto mo. Hindi mo naman mamemorya yan. Kahit ako, dati nung magboboto ako, nagdadala ako ng listahan. So magdala tayo ng listahan. Ito, Duterte 10. Pag nalunok na ng makina yung balota, ayan, yan. Okay, dating tayo dyan. Tama si Inday Sara. Mag-focus tayo sa ating mga kandidato. Block voting. So, ito na. Pag nalunok na ng makina yung balota, lalabas yung resibo. Ikumpara mo yung listahan mo at yung resibo. Pag hindi tugma, kumuha ka ng picture. Huwag kang matakot sa COMELEC at sa teacher. Sabihin nyo, ito turo ni Glenn Chong Sabihin nyo, turo yan ni Glenn Chong sa amin. Kasi evidensyary matter yan. Ebidensya ko yan na hindi nagtugma ang listahan ko at ang balota, ang resibo ko. So pipicturean ko yan kasi magfa-file ako ng complaint doon sa electoral board. Basta ito ang ano nyo. Sabihin nyo, sige, Chong nagturo sa amin. Sige, ako mananagot dyan. Ako mananagot dyan sa COMELEC na yan. At least magkingan tayo ng gusto. Sige, at least you need a figure to stand up for everybody. I'll do that. I'll sacrifice. I'll do that ultimate sacrifice. Sige, sabihin nyo, ito ang tinuro sa amin ni Glenn Chong. Sabihin nyo sa BEI, ito or electoral board sa teacher, ito ang tinuro sa amin ni Attorney Glenn Chong. Kung meron kayong tanong, siya ang papanagutin nyo. Sasagutin ko sila. Basta meron kayong listahan ng binoto nyo. Dalak talaga kayo. Tapos ikumpara nyo doon sa resibong lumabas. Kapag hindi nagtugma kahit isa lang, picturean nyo at mag-file kayo ng complaint sa electoral board. Tapos, kumuha kayo ng kopya. Asan yung kopya ko? Kasi may kopya kayo niyan Kumuha kayo ng kopya, picturean nyo, and then mag-set up ako ng email address, doon nyo ipadala lahat. Doon nyo ipadala lahat. Ako naman nagsabi sa inyo, ito yung gagawin ninyo Kailangan talaga natin bantayan yung boto natin. So, ulitin ko, magdala kayo ng listahan, i-compare nyo doon sa resibo ninyo. Kapag hindi tugma, picturean ninyo, sabihin nyo, ako nang turo sa inyo, ako mananagot dyan. Tapos, i-file nyo ng complaint sa electoral board, humingi kayo ng kopya. Humingi kayo ng kopya. Kasi meron talaga kayong kopya niyan. Tapos, picturean nyo, pati yung picture ng balota at listahan nyo, hindi nagtugma, padala nyo sa email address. Pag mag-set up ako ng email address for that, para doon nyo ipadala lahat, and I will speak for you. Sabi ng nag-comment, bawal daw mag-picture sa balota. Ang balota, huwag mong picturean. Ang picturean mo yung resibo na you lay them side by side. Yung, di ba, may listahan ka. Tapos meron kang voter receipt. Hindi nagtugma. Lay them side by side, picturean mo. Walang violation dyan. Kasi ang ayaw, maliwanag. Maliwanag na ha. Ay, sandali. Magkuha ako ng... Okay. Ito yung resibo mo. Ito yung listahan mo. Okay ha? Ito yung listahan mo. Ito yung resibo mo. Hindi magkatugma. You put them side by side, picturean mo. Tapos mag-file ka ng complaint sa electoral board. Kunin mo yung kopya mo, and then itong picture na to at yung kopya ng complaint mo, ipadala mo sa akin. Mag-set up ako ng email address kung saan nyo ipapadala. So I can speak for you. Kasi, we'll make the COMELEC account for that. Account for this, itong gagawin nila, pantayan talaga natin to. Huwag natin silang hayaang makalusot. And then, ito naman natin, Clay, para sa ating mga kandidato. Sa ating mga kandidato, kanina, para sa botante yon. Ito naman para sa ating mga kandidatong nakikinig ngayon, panoorin nyo muna yung video, Glenn Chong, Heaven's Warrior, sa YouTube. Panoorin nyo para maintindihan nyo. Then, gamitin nyo naman ako
Eh sabi ni Glenn Chong, humingi daw kami ng audit log at print log. So, maiintindihan nyo yan, ating mga Para sa kandidato. kandidato. Video, oo. Eh, yung kanina, para to sa botante. Yung listahan, yung resibo, picturean, mag-file ng complaint, padala sa akin. The other one, ito ngayon, ito yung mga para sa kandidato naman. May mga nanonood naman sa ating mga kandidato dyan. Sabihin nyo, ang turo sa amin ni Glenn Chong, gamitin yung pangalan ko para ma-force itong COMELEC to face me squarely, publicly. Oh. Sabihin nyo, humihingi kami ng certified true copy ha, hindi pwede yung ninakaw nyo. Ayokong tanggapin yung ninanakaw ha at iniimbento. Dapat may pirma yan ng election officer. Papirmahan nyo. Hingi kami ng kopya ng audit log. Ito yung record ng lahat ng events na ginawa ng makina. Ni Miro. Meron yan. Tingnan nyo yung video para maintindihan nyo yung ibig ko sabihin. So yung audit log, ito yung tape na mahaba. Nandun lahat ng transaksyon ng makina sa araw ng halalan. Before, during, and after. And then, papirmahan nyo sa election officer tulad ng pinakita kong ebidensya. Kaya nga hindi umuubra ang COMELEC eh. Kasi certified true copy. Hindi ko ninakaw, hindi ko inimbento. So papirmahan nyo sa election officer na certified true copy ito. The other one, humingi kayo ng print log or its equivalent. Print log kasi yan ang tawag doon sa Smartmatic. So I don't know kung anong tawag sa Miro. Ano yung print log? Ito yung record ng lahat ng transaksyon na nangyari doon sa laptop sa munisipyo, sa Municipal Board of Canvassers. So, humingi kayo ha ng certified true copy also ng print log or its equivalent. Ito yung record ng lahat ng transaksyon sa laptop sa munisipyo. Kasi ikukumpir natin yan, yung transaksyon ng makina at yung laptop sa munisipyo. Kasi baka mangyari na naman na hindi pa nag-transmit ang makina, natanggap na ng munisipyo ang resulta. Tulad ng nangyari doon sa in 2010 and in 2022 according to General Rio. Nangyari sa dalawang eleksyon, 2010, 2022, mangyayari na naman yan ngayon. Magic kasi yung eleksyon. So mga kandidato, dalawa ang hihingin nyo ha. Print log, yung sa makina. Audit log doon sa makina, print log doon sa municipal server sa munisipyo. Para i-compare natin yan. I can do that. Alam na alam ko yan. Kahit na magkabaligtad, yung print log, pababa, from top to bottom, yung audit log from top to bottom, yung print log from bottom to top. Mahirap. Pero we can do that. I will do that. Para mahuli natin to. Pero certified true copy ha? Certified true copy. Yes. Attorney Glenn, magbasahan tayo ng comment. Sabi ni Lucino Botanas, Attorney, bawal magdala ng cellphone sa loob ng voting room? Wala namang ganyang batas, di ba? Na bawal magdala ng cellphone sa That's too unreasonable restriction. Yeah. That's too unreasonable restriction na pati cellphone pinagbabawalan. Ang alam ko, ang bawal is picturean mo yung balota mo. O picturean mo yung balota mo, ang bawal talaga yun. Pero pag ang listahan na hindi tugma sa resibo, picturean mo yan. That's a matter of evidence. Evidentiary matter yan. Hindi pwedeng pagbawalan ka dyan. Karapatan mong magreklamo. Oo. At ilalabas natin yan na hindi nagtutugma para mabuking talaga itong COMELEC, matuldukan natin itong kanilang kagaguhan, kalokohan. Yeah. So si Ednar Abs, actually nakapag-usapan na namin to kanina pero baka pwedeng paliwanagan muli. Sabi ni Ednar, how about yung complaints sa mga OFW about sa online voting nila na iba ang lumalabas? Ayun na nga. Kailangan mong may listahan ka. May listahan ka and then yung resibo na hindi sila nagtugma. You take a picture, you file a complaint. I don't know nga lang kung ano yung sistema doon sa online voting kasi hindi naman ako go-online voting. Yeah. Ito yung sinasabi ko, ito yung pag makina ang harap mo. Pero pag online voting, I don't know kung binibigyan ka ng resibo. Somebody has to clarify that with me. Kung meron bang resibo na lumalabas doon sa screen mo pagkatapos mong bumoto. Kasi kung walang resibo, the more reason. Sabi ni Hazel, pag walang resibo ang online voting, that's a violation of the law.
Oh, malinaw yan. Okay. In the case of Bagong Bayan versus Comelec, the case of Bagong Bayan versus Comelec, ako yung resource person ni Senator Gordon doon, ako yung humarap sa Korte Suprema. Kaya nga nanalo kami kasi ang sabi ng Comelec at that time, para lang malaman ninyo mga kababayan, ito katarantaduhan talaga ng Comelec. Tinatakot nila ang Korte Suprema na kapag may resibo daw tayo, 18 hours ang voting journey. 18 hours. So tinatakot nila ang Korte Suprema. So ang ginawa ni Senator Gordon, dinala ako doon. Pero harap ako sa Korte Suprema. So ako sumagot doon sa lahat ng tanong ng 13 justices sa harap ko. Ang sabi ko, Your Honor, ididibang ko yung 18 hours na yan. Isa-isahin natin. Ay, ayun na. Malinaw. Sinama nila sa 18 hours yung 1 hour na preparation ng BEI. Sabi ko, Your Honor, yung alas 5 ng umaga hanggang alas 6, walang butante doon. Ang teacher lang doon ang nag-aayos. Bakit sinama nila dyan sa voting journey? May sabi ni Chief Justice Sero, tanggalin yan. Sige, next. Hanggang maraming tanggal. And in fact, may resibo tayo noong 2016. 12 hours lang ang voting. Tarantado talaga itong Comelec na to. Mandaraya talaga. Living witness ako dyan doon. Dinadaya nila. 18 hours daw yung eleksyon pag may resibo. Ayun, sabi ng Korte Suprema, alam nyo mga kababayan, 30 minutes after the oral arguments, 13-0 ang voting ng Supreme Court. Ibigay ang resibo. Kaya online voting, dapat may resibo. Pag wala sa violation of the law, i-impeach, ipapa-impeach natin si George Garcia.